our last day here. We're gonna eat breakfast. Thank you. Ito yung ham silog. Ito na yung kay Mickey. The omelet. Thank you po. Feeling good already. Alright, this is very useful. Perfect. Lunch po. Oh, nice. Okay. Yung lunch, ano oras siya dapat? 12 to 3 p.m. 12 to 3. Yes, starting point ng tour guide natin. Pili na lang po kayo ng time slot po na gusto nyo siyang i-avail. Tapos proceed kayo sa Casa Binyan before that time. Okay. Yes, pa. In case makalimutan, ito po yung location, mga time, para may guide pa rin kayo sa loob. We're here at the reception. Tapos may pa ganyan. Dito yung balsa ride. Dito yung import na inclusion na balsa ride. Park na kami dito sa Las Casas. Yay! Ayan. Tapos may jeep. Yep. We're gonna ride this jeep going there. Wow! Nandito na kami! So this is the museum. Oh. Even yung mga stairs, may carvings. After po 1:30 ang pagkakas. 1.5 hours po. A 1.5. So, mas maganda mag-lunch Mag-lunch muna. po kayo. Mag-lunch muna kayo. Kasi may 2:30 pa naman. Okay. Ganda. Meron pang fountain sila. This is Japanese store. Sorry? Did you register ba sa Kasalubong? Hindi pa? Yung day tour po, tama ba? Yung pakita nyo lang po yung receipt nyo para ma-register. Okay. Okay. Okay, so meron din ditong mga parang therapy, reflexology. Tapos ito, may chest area dito. And then, meron ditong billiards place. I think it's a recreational area. Really? Tapos pwede ka magpiko. Yan, ito yung mga
dating mga dinalaro. Dati may piko kami sa bahay. Yeah? Wala na nasaan. Peacock. Diba, piko yan? Sungka pala. Time travel, photo tienda. So, pwede kayo magpa-photo shoot. Na may, I think, kasama na yung, sure kung kasama dito yung dito yung massage. Ayan o, dito rin siya, dito siya sinod. Yung General Luna. Ang hirap na may hat kasi it's so windy. Yung mga sculpture dun sa bridge, yung mga mythological creatures. Ano po yung na-transfer dito? Pira-pira siya ma'am. By piece, column by column. Galing siya na Maranao. What? From Marawi. I think that's worth taking a picture. Oh, wow. Wow, this is nice. So, piece by piece talaga dinadala, no? Ang in grande nito actually. Imagine mo din. So, welcome. Welcome to my place, to my property. Hello po. Mabuhay! Let's eat! Okay. Okay, it's time for lunch. Okay. Oh,
nga pala, dapat ganun yung mabuhay. Naturo din sa amin yun eh. Really? Sa Fatima, sa tourism. Yung tourism na seminar. Na mabuhay. Yung hindi tayo nagbabawi ka na. This way po, ma'am. Really? We're eating here by the window in a 2x2 practice. Ikaw ba? Do you want to? What soup is this? I have no idea. I don't know what kind of soup it is. Try mo daw. Chowder, maybe? Oh, is it? Sarap. This yummy. Thank you. Sir, excuse me. Anong uri ng soup siya? Kung po siya, cream of vegetable. Thank you, Thank sir. you. Wow, may gulay na tayo. Perfect. Nice. Saka na, sabay siya sa soup. Saka may sabay na soup. Yay, may kasamang cake. Nice. Yung drinks lang hindi included. Ulit nandito. Kami lagi yung nasusolo sa mga lugar. Ang laki ng hall, wala? Kami lang Yeah, nandito. see? Wala ng tao. Kami na lang natira. Dessert time! Para siyang brownies din. Cake. Medyo not too sweet. Sakto lang. 4 houses. Napakarami na po ng bahay niya, no? And out of 64 houses, 42 po sa mga bahay, mga original. Yung natitira naman pong 22 ay kombinasyon po ng replica and archival houses. At kung mapapansin niyo po, ang mga pangalan naman po ng mga bahay dito ay ibinase naman po sa lugar o probinsya dito sa Pilipinas kung saan po sila nakuha, nabili o natagpuan. So kagaya ng alam po ng malaking bahay po, mga sulatin po na yan ay hindi na po mga original. Yan po ay mga replica or fabricated na lang po, no? So, naglagay po sila ng ganyan dito para maipakita na yung bahay po na to ay related po kay Dr. Jose Rizal, especially sa kanya pong ina, no? At sila po yung mga nagmay-ari ng bahay po na to. So, sisimulan na po natin yung pagmamay-ari ng bahay sa ika-apat na henerasyon, okay? Ang ika-apat na henerasyon po natin, so yung kanya pong asawa na si Chudora Formoso. At dyan naman po, eksakto itinapon ni Chudora Formoso yung kanya pong ginawang sulat. So mapapansin niyo po na sa loob po ng bahay may mga kagamitan. Pero yung mga kagamitan po nakikita niyo dito ay hindi na po mga original sa bahay na po. Ito po ay mga antique collection na lang po ng pamilya Acosta na napagdesisyonan po nilang ilagay dito. Itong na yan ay inspired po sa simbahan ng St. Joseph Cathedral ng Balanga City, Bataan. Ayan, so dito po sa resort tinatawag po namin ito na Santuario de San Jose. So hindi pa po ganun katapos yung simbahan na yan, pero nagagamit na po yan sa mga misa, kasal at binyagan dito po sa resort. Pero ngayon, sa mga lumang bahay dito sa Pilipinas, since mahal po kasi ang maintenance ng mga kahoy, no? So ang ginagawa nila, yung mga old houses nila ginagawa nilang museum, ginagawa nilang coffee shop. Ganun po yung ginagawa nila ngayon eh. Para at least, income generated siya. Kahapon, ang dami po mga old houses doon na yung pinaka ground floor nila ginawa nilang restaurant. Nakakatuwa. Gumawa mo ng mga paintings na yan ay mga out of school youth. So yung pinaka bebentahan po ng mga gawa nila ay yung sila gumawa ng design. From Tondo, Manila, naitayo po yung bahay na yan in the year 1900s at ito po yung typical na struktura ng mga bahay na makikita nyo po noon na nakatayo sa Tondo, Manila na si Francisca Salgado. Para yung mag-asawa po na to ay ilan lamang po sa mga tao na tumulong na magpaaral sa ating pong dating presidente na si Diosdado Macapagal. Bilang kapalit po nito noon, yung kanya pong nanay na si Romana Pangan ay nagtrabaho naman po bilang labandera at wet nurse sa pamilya po ng Arastia. Okay, so pag may mga gathering sila, so usually dito po sila sa San Minor. Pero kapag San Mayor po, ayan, dito naman nila dinadala yung kanilang mga bisita, mga mananguhin po. Yan po ang Sala Mayor, Sala Minor. So yung pinaka-main attraction po ng bahay na to yung ceiling.
Mapapansin niyo po may mga paintings yan. At the same time, may mga wood carvings na ng prutas. Yung mga paintings po, hindi na siya original sa bahay, pero that's the original design of the ceiling. And kasi nga po itong bahay po na ito ay isa po sa mga rental houses namin before. Kaya ito po sa gilid to, papakita ko sila may aircon dyan. I And, kasi po, nung nagsisimula pa lang yung resort ko, konti pa lang po yung mga rental houses. Organized po ang mga tao noon, no? Kaya mapapansin niyo po dito, may dalawang cabinets dito. So, ang mga cabinet din po, may mga tawag din yan. Conforme po sa mga nakalagay, no? Pag ang nakalagay dyan ay mga plato, ang tawag nila sa cabinet, platera. Ayan. From the word itself, plate, plato, platera. Dito naman po mga baso at pitcher, ang tawag nila dyan, plistalera. Ayan. May platera, may plistalera, at meron din pong banggirahan. Ayan. So dito po sila naghuhugas ng kanilang mga plato, mga baso, pagkatapos po nilang kumain. And mapapansin niyo po may bako dyan kasi karaniwan dyan po nila sinasabi ng mga baso at sarapin nila noon para mabilis po itong matuyo. Yes. And hinahayaan lang po nila itong maarawan para daw po masanitize ng init ng araw yung mga kagamitan po nila. Kaya po nasa labas ka. Okay? And wala pong piping system noon, kaya yung lababo nila, yung tubig po, pag nagugas kayo, diretso na sa ilalim kasi may mga spaces po yan or siwang kung tawagin natin. So, ito po ang tawag silya pomoda. Okay? So, iian po. Bakit po may silya pomoda sa loob ng kanilang mga kwarto noon? Kasi katulad po ng sabi ko sa inyo kanina, yung kusina po, wala po yan sa loob ng bahay. Nasa labas. Same with the comfort room. Kaya po ang tawag natin ay palikuran because usually, nasa likod po ito ng bahay. Okay? In some parts of Visayas, sa ibang probinsya po, ang tawag naman nila Casillas sa palikuran. Ito po ang first luxury hotel na naitayo po sa Binondo, Manila and located po ito noon besides Binondo Church. Okay? So, naitayo po yung gusalin na yan in the year 1889 sa pagmamayari po ni Miguel Amatria, linya ng telepono. Kasi yung first building po na nagkaroon ng telephone line noon ay ang Malacanang Palace. So telephone number 1 ang Malacanang, telephone number 2 ang Hotel de Oriente. That's why during that time daw po, walang wrong dial. Kasi all you need to do is dial 1 or 2. Actually pick up. Ayun po, yung Bassett statue sa report natin. Matalik na kaibigan din po yan ng may-ari ng resort. Okay? And before we proceed to our last house, which is the brick house po that you can see over there, that's our Casa Luna from Luna, La Union. Yung malaking building po na tatanaw nyo over there with the blue doors, that's a replica of Hotel El Escolta, Manila. So dito po sa resort, tinatawag po namin iyan na Paseo de la Escolta. So the building po was built in the year 1900s and right now, yung pinaka-ground floor po ng building, ginawa na po namin dito na La Tienda Cita Store. So that's our main souvenir shop. Yes. Kung hotel po siya noon, dito po hotel pa rin po siya. Ito na itayo po in the year 1901 sa pagmamayari po ni Don Hilarion Santiago Esquivel. Okay? So yung bahay po na to, ang tawag po nila noon sa Haen dyan ay White House. Bakit po White House? Kasi po yung kauna-unahan pong mayor ng Haen ay dyan po nanirahan sa bahay na yan. Gusto ko po muna sa inyong ipakita yung pinakamalaki at pinakamahal na bahay na meron po kami dito. And that is the 3-story house that you can see over there with the green doors. So yan po yung aming pong Casa Bizantina from Binondo, Manila. We also call that Casa Binondo Tres. Part of that is texture po. Kasi karaniwan kasi gawa po sa purong kahoy at galing po ito ng Lasang Cagayan Valley. 4 na magkakaparehas na bahay po ito. And kung mapapansin niyo po, they're all elevated or nakaangat. Bakit po? Kasi ang mga bahay po noon sa Cagayan Valley, karaniwang tinatayo malapit po sa ilog o dagat. Kaya pa nagkaroon po ng high tide o baha, hindi po agad pinapasok ng tubig yung loob ang bahagi ng kanilang bahay. Dito po sa resort, ito po ay mga rental houses namin. There's studio type room, full air conditioned, that can occupied by 2 persons. Okay, ito po yung aming pong Casa Baliwag 2 from Baliwag, Bulacan. Ito naman po, natagpuan po nila itong bahay na to sa vicinity ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung bahay po noon ay naging bulwagan ng simbahan. And originally, yung pinaka-ground floor ng bahay, sarado po yan. Pero nang mailipat po nila yung bahay dito sa resort, they decided na buksan na lamang po yung unang palapag ng bahay para po magkaroon po ng daanan ng mga sasakyan at ng mga tao. So sa ngayon po, rental house din po namin ito with 2 big bedrooms that can occupied by 8 persons. So, kung mga alipin sa inilid, maaari din po sila pagregalo o ibenta ng kanilang
Kasi ito rin yung daanan nila, di ba? Kasi Yes po. hagdan sa labas. Ito po sa likod to. Ay, ngayon po, subukan niyo po itong gawin sa mga katulog niyo yung traffic. Tsaka may mga batas na po yung protekta sa mga katulog natin. Tapos sa table, may sungka board pa po dyan, ano? Harps and piano. Meron din pong ilang bas ng ating pong mga national heroes na Dr. Jose Rizal, Apolinario, Mabini, Andres Bonifacio, and General Luna. Ito naman po ito, year 1890. Ayan. So, ang tawag po dito sa plancha na ito ay Prinsa de Paa. So, from the word itself, paa, so meaning, hindi po nila ginagamit yung kanilang mga kamay noon sa pagpaplansya ng damit, kung hindi yung kanilang pong mga paa. Yes. So, para po magamit nyo po ito, simple lang. Kailangan nyo pong ibalot yung damit nyo po dito sa kahoy na ito ng maayos. And then after po niyan, ipapatong nyo po yung mahabang kamay na ito sa ibabaw. At dito po sa dulo, meron po dyang butas. Diyan po nila sinusuksok yung isa po nilang paa at yung isa naman pong paa ay dito sa ibabaw. Right? Yes, para po kayo nagsisurfing dito. Okay, skating, no? So, It's a motor or something. Wait, siren. yes, ito. This is a siren, okay? So, this people can produce alarm so that they use as a warning signal kapag may mga sakuna, katulad po ng lindol, sunog, o baha. Noong panahon naman po ng gera, itong siren po na ito ginagamit po nila as a warning signal kung may paparating ng mga kalaban, okay? Rolling pin, ayan. So, meron din po dito iba't ibang klase ng mga timbangan, rowing scales, and of course, hindi rin po mawawala ito pong mga fire extinguishers. Ito po itsura ng mga fire extinguishers natin noon. Yun po ito, kailangan niyo pong maglagay ng uling sa ibabaw. It should be live coal, okay? May baga, okay? And then, you need to insert a wood here as a handle before you use it, okay? Since medyo delikado po, dahil nga po naka-open yan, they decided na mag-invento ng isa pang plancha, which is this. Ito po yung mga typical design ng mga planchang diuling na ginagamit po natin noon. So ito po yung Tagalog na tula na kanya pong personal na ginawa na gusto niya pong ibinabahagi sa lahat po ng tao na bumibisita dito sa resort. So katulad niyo po, no? So makinig po kayo ng mabuti. So, may dating at puso kapag pinagsama-sama. Gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag napapabayaan. Ang bawat bahay ay merong damdamin at karakter. May pera sa bulok sa pagkalinga natin sa ating kapaligiran at kalikasan. So muli po, ako po si Kenneth, ang inyo pong naging gabay sa inyo pong paglalakbay ngayong araw. At ito po ang Las Casas Pilipinas de Amazar, our pride from the past and hope for the future. Okay? So maraming salamat po at sana po ay marami po kayong natutunan and at the same time, nag-enjoy rin po kayo sa ating pong munting paglalakbay. Value din ng things talaga. Yeah. It's a subjective thing. Yes. So without the stories, Yep. they're Mahirap. just things. True. Value is assigned. Mga hotels. Galing ah. Kano kaya dyan? The Bible is basically history of it. Maya is You're selling yung mga Filipiniana rin na. Saka barong. 695 yung ganito. Ito, may DDs. Mahal. Sayang na yung sa'yo nasira. Pero baka pwede pa yung ma-repair. Hindi, Kasi... oo. Pwede talaga ma-repair. I even know how to repair it. Okay. We just finished the tour. Ito yun. La Bella Teodora Italian Restaurant. Ito, label. Yan natin yung mga menu. See? Yan yung mga Parang ano na price. siya, parang botelyo. Nga. That's a photo. I will come back. May aircon din. Pag gusto mag-aircon.
Pati itong mga floor, no? Beautiful. Beautiful. Pati yung ceiling. Yeah. It's a big church. It's a beautiful church. Grabe, no? Ang ganda ng background ng mga kubo, mountains. I think sinadya nila. Bye, Las Casas! Punta rin kami dito noon. Ang CCC Liz. Wow! So nice in here. Wow! Ganda ng garden kasi. Nga, no? Tumaan. Kaya hindi na gumagana yung tram. Would have been nice. Yeah. kung Sakay nag-tram. lang ng tram. Wow! Ito yung mga pwedeng i-rent pa. Ito yung beach. May beach side dyan. Parte ng payment is yung merong beach access din. Part ng entrance fee if you wanna swim in the beach. Wow, that's a nice sun. Wow, may pupunta rin pala dun, ah. Ooh. So, pwede rin daw pala magstay dito until 8 p.m. So, kung gusto nyo ng makita siya ng gabi, pwede din. So, pwede rin kayo kumain sa restaurant until that time sa mga day tour, mga hindi naka-check-in. Yan o, that's so nice. Ang ganda ng mga lights. Mga stone carvings, so nakaharap sa sun or sa dagat. Nakita yung part. Yehey! Nagpara kami ng jeep. Ay! Ikaw muna. Ay. Para yung view. Enjoy po kayo. Yeah, you too. Bye po. Sa New Manila po. Dami pa pala. Yan. So, dito mag-i-exit na. Kuhanin yung... Ba't dito nakasapatos tayo dito sa taas? Sa simbahan ko? Or sa Hotel Jordan? We're now at Burger King drive-thru. We're going home now. Yeah. Mickey bought yung coffee. And then we bought 3 burgers and fries. So here's our order. We have fries. We have chicken sandwich. Then we also have the cheeseburger. Then we also have Whopper Jr. 3 kinds of sandwiches and fries.